Magandang muling pagbabalik ng Mother pa rin sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabi, Giginto, Bulacan. Heto po muli ako at nagbibigay po ako ng isang mapakagandang paramdam sa inyo. Lalo na po ang aming pagdalaw tungkol sa karamdaman. Pero bago po ang lahat, ito po ang mensahe babasahin ko sa inyo. Isang magandang umaga sa buong kapuluan. Mga anak ako'y nandirito at kayo aking dinadalaw. Kung sakalit kayo mga anak ay problemado sa inyong kanya-kanyang karamdaman, naririto ang gamot ko, pakinggan nyo, paniniwala lamang ang sukli at kailangan. Matapos na binanggit ko sa inyo ang pabalita kong ito, mga anak, ako'y naririto, lagi naririnig ang mga dalit at dasal niyo. Kaya huwag kayong mag-alala mga anak kung sakali man na naliliban-liban ang aking mga kasagutan sa inyo, umayos kayo, dumiretso kayo ng daan at ako ang dadalo sa inyo. Iyon po ang hiwaga ng pagbabalita ng mahal na Panginoon sa January 30, 2024. Ang ating po muling babalikan ay lalo na po sa karamdaman at ito po sandali ko lang babanggitin sa inyo. Present lang po ako sa Facebook and YouTube. Ngayon ko po na-encounter dito sa mga karamdaman na ang kababaihan pala kinakailangan didiligin ng langis ang matres. 2 beses isang buwan. Kasi hindi nyo nalalaman at ako po ang nakatunghay nito. Yung po palang lalo yung mga labing partner na ganyan, natitigang din po pala yung ating punong katawan. Kumbaga po sa bibig, nawawalan po ng hangin na tutulo. Kaya po ngayon, ang sabi ko sa inyo, kung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung mga ampaay ng lalamig, alam nyo po ba kung saan nagdadaan ng langis? Sa punong katawan. At magkagano pa man kayo, inulit ko lamang po ito, kapag po pala ang katawan ng tao, ang loob po pala ng matres at ang loob ng puwit ng katawan, ito po pala ay nalalangisan. Dati po ang ginagawa ko sa bibig lamang nagdadaan. Ngayon po, ang langis po ay tumitindig sa inyong harapan na ang langis po pala napakaraking gamot sa mga taong mamamayan na kayo po, tayo po lahat ay umistay, pero tayo po lahat na malimang mamatay. Huli-huli lang amang po yan. Kaya ito po ang tanging kong masasabi sa inyo na ang aking ikinakandidato sa inyo yung langis ay may husay. Sa kabila po ng aking natuklas, ang nagagamot po ng langis prostate, colon cancer, fistula, at saka po lalo sa lalo naman po sa mga sakit sa bato. Kaya ako nananawagan sa mga kalalakihan. Hindi ninyo sukat akalain na bigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mga senior citizen at hindi man senior citizen ay nagagamot po ng prostate sa pamamagitan ng langis na hindi po ito inooperahan at ito po ay sa paniniwala. Kasi po, ang lahat ng taong naniniwala may pagpapala sa Panginoon. Ngayon, ang masasabi ko po, hindi po ito sa lahat. Kaya po, sa kabila ng aking binabalita sa inyo, na inuulit ko po ang lahat ng bagay, makinig po kayo. At lalo na po ang aking natuklas ngayon sa mga nangangatog. Ano tawag doon sa sakit na nangangatog? Oo. Ito po pala, mga kapatid kong minamahal sa buong daigdig. Ito po pala, yung first layer sa puwet, nagkakaroon po ng bara doon. Humahalang po pala yung dumi ng tae natin dito sa spinal. Pag po humalang yan, halimbawa mo, ganyan po kalaki. Pag humalang po ito, nanginginig na, ganyan po. Ngayon, kung medyo hindi nyo naiintindihan, ito lang po ako. Huwag kayo karaka, kudlit dino, tapas dini. Pikete rini, pikete ro. Ang ating pong katawan lupa ay hindi parang tela na tatabas-tabasin na lang. Bibiyakin dito, kukudlit lang po. Kaya ang tangi ko pong masasabi, tabi-tabi, mga minamahal kong mga nakapaloob tayo sa mahal na bansang Pilipinas. Sana po'y pakinggan ninyo ang aking makaprasong pangungusap. Kasi hindi ko po sasabihin ko kung hindi ko po na-encounter. Ako po kasi, kapag nagbigay ng paliwanag, tuloy-tuloy po ito. Hindi po pinag-uusapan na ako'y walang pinag-aralan. Kasi po dito, ang sasabihin ko sa inyo, 38 years na po akong nagagamot at 84 naman ako. Ngayon, ang akin pong maliwanag na sasabihin sa inyo, magtiwala lang po kayo. Nakukuha po ito ng langis. Kaya yung mga walang pera dyan, umalis to ng pakikinig dito sa aking kinalalagyan. Hanggang ako man lang nakaupo. Sa bagay po ako man po kumbaga po sa halaman natutuyo na kumbaga po sa sakyan bentahin na, kapi na lang po, bakal bote na. Pero hindi po ganon.
Hanggang umaandar po ang aking bibig, bumabati po ako at kumakabay ako sa inyo na mga minamahal ko, mga senior citizen, babae, bata, new generation, naririto lang ako. Ang aking dalaw sa inyo sa araw nito, mga murang kabataan, kapag meron lang kaprasong nararamdaman sa suso, huwag mo agad pinababiopsy. Itanong nyo na naman sa akin kung bakit. Kasi kapag nabiopsy na naman ang suso nyo, iyon ang kikirot, mga minamahal. Kasi may natabas. Kaya iyan po, ngayon, ganito, magkasal kayo, ang Diyos ay may pabuya sa mga taong mga walang pera. Sagot kayo. Kasi kaya itong kinakaya, hindi dato ko sa luwan ng pera. Kasi pag may pera, mabilis. Isang pitik lang na narakare, shoot! Ngayon, sinasalubong ko kayo sa pamamagitan ng aking bigay sa akin ng Diyos na kailangan magpundar kayo ng langis, kaasusan pamilya, 20 na niyong. Kasi ito, lalo na sa hindi matae. Subukan nyo. 3 araw na sunod-sunod na umaga, uminom kayo. Tandaan nyo, dudumi kayo, dudumi. Sa mataas ang creatinine, uminom kayo ng langis, 5, 6, 7. Lalo kung mataas na ang creatinine, okay. Kasi ano na ko na po, subo ko na po ito. Hindi po nakasasama dahil ang langis po ng niyog, hindi po ito mantika. Langis po ito, katas po ito ng kabihasnan. Kaya kung ano man po yan, iyan po kasi pag pumasok yun, hindi po stay sa kanya. Kung pumasok po sa ano yun, tuloy-tuloy po yan, hindi naghihiwalay-hiwalay. Parang line up po yung langis, hindi po humiwalay yan. Kumakatas po yan, diretso kung ano iyon din po ang langis. Kaya ngayong umaga, ang pabati ko sa inyo, naririto na naman, pumalak pa kayo. Marami na naman po akong nakaabang. Sa bagay po, kagigising ko lang. Hindi pa po ako nakakapaligo. Pero ano po ang ginagawa ko? Naghahatid po ako ng mariing balita sa mga tao nang hindi po masyado namang maging malungkot. Kasi po, ang lahat po ng karamdaman nito, pag ito po ay napabayaan niyo, tumaas ang inyong lason sa katawan, puro po dialysis. Nalulungkot po ako kapag po kasi na-dialysis kaya na emergency dialysis. Pistula dito, hanggang dulo, maghintay na lang po kayo. Wala pong kaligtasan yan. Kaya ngayon po, ang tanging kong masasabi sa inyo, hindi na po ako magpaparagalapan ng kung ano-ano, na magandang umaga, sabi niya sa buong kapuluan, na ako po ay naririto ng mother pa rin. Kung kayo po, pwede niyo po akong kausapin, kagaya po ito. Ito po, mamaya lang mga alas 10, kaya ko na pong pawalan lahat. Kasi po, pag pinasahan ko po sila, makikita na po natin ang indot to. Ito po ang kandila ng buhay. Ito po ang nakuha kong premyo sa Panginoon. Hindi po ito sinisindihan, pero ito po ay may letra. Uumpisahan ko na po. Ito tayo. Isang magandang pagkakataon, aking anak, ang pinagkaloob ko sa iyo. Kung sakali mat pinatumbukan ko ang may-ari ng kandilang ito aking anak ay isang babaeng makapritsyo. Ang ibig ko sabihin, nasa kanyang lahat ang dulas ng propaganda, kagahamanan sa salapi at hindi tapat. At kung ano ang ganda ng bukalkal ng kanyang pagkatao, siyang pagbabalot kayo at hindi marunong gumalang. Ito ang sa iyo. Ikaw ate, ano pangalan mo? Antonia Calderon. Okay. Ngayon lang po kami nagkita-kita nila, nasa lubong ko lang sa pintana. Isang magandang pagpapala ng Diyos sa iyong pangalan. Kaya lang, masyado ka na-disappoint dito sa karamdaman mo. Kaya nang marinig ko ang tatak mother pa rin, hindi na kayo nag-atubili at nagsadya na kayo. Iyon ang mensahe sa kanyang kandila. Ito po ang dinadayo sa akin. Ikaw, ano pangalan mo? Winston Fenomeno po. Ano pangalan? Winston. Palayaw. Ton. Isang magandang pagkakataon doon, ikaw ay bahay masasakti din sa iyong katawan. Kaya kung sakali man aking anak, ito ay nakapundar at punla sa iyong pagkatao, kaya hindi ka na magtataka aking anak kung ano at bakit. Pero ayon sa kandila, tignan natin kung hanggang saan ang biyaya ng Diyos sa iyo at nagkakaroon ka ng protekto. So Holy Spirit, ikaw, sinukaan mo? Tayo ka. Ano pangalan mo? Palaya ka. Pe. Isang magandang pagkakataon ay binigay ko sa iyo. Ikaw aking anak ay mabuting tao. Kaya mataas ang ambisyon mo. Meron masusunod at hindi. Huwag kang mainip aking anak. Meron akong pagpapala sa iyo na hindi mo makakalimutan. Ito ang laman ng kandila. May letra po ito. Kuya, tayo mayo ka.
Alisin mo Jimmy yung pesmas mo. Jimmy po. Eh, kinatatakutan ka ba sa Wala po. batas? Wala po. Eto, Jimmy. Sumalik ka ganyan. Binabati kita aking anak sa kadahilanan, malakas at matipo ang kalooban mo. Basta tama, ipinaglalaban mo, isa kang maginoong mamamayang Pilipinas. Ito ang naman ng kandila. Palakpakan niyo naman. O, ikaw. Reggie. Ano? Reggie. Ano ka? Reggie. Sang-ayon sa mahiwagang kandila. Ano pa eh? Reggie. Matatag ang iyong pagkatao. Kaya lamang aking anak. Simple kang tao. Hindi ka nagbuburgan ng lalagpas sa kakayanan mo. Simple kang ang pagkatao mo. Pero mapagkakatiwalaan kang tao dahil malawak ang isip mo. Ito po ang banggit ng kandila sa iyo. Ano masasabi mo sa sinabi ko? Okay po. Totoo ba? Isa po akong pare. Wow, palagpakan nyo. Tama, paleho lang. O, pare. Teka. Eto na, no? Bigay lang ko po. Dito po. Eto po, siya po ay isang pari na nagpunta dito sa aking kinaroroonan. Ang ganda po ng binalita sa kanya ng Panginoon. Kakanta ako, eto to. Po. Ama, kami po ay pakinggan sa tunay biyaya mong inyalay. Di po namin sadyang malilimutan ang lahat ng bagay at subaybay. Ngayon na kami, ngayon ay nandito. Kumaharap po sa inyo. Kung ano man po sadyang kahinatnan, ikaw na po ang bantay ko. Ito ay sa iyong Panginoon. Ano pangalan mo? Reggie. Father Reggie. Ngayon, anak, ikaw sadyang nahirang. Matatag ka sa disiplina ng may kapal. Isa kang tunay mapagkakatiwalaan. Narinig mo, biyaya kong inyalay. Ngayon ay atin ang pag-uusapan sa iyong panunungkulan. Letra na ito'y pinarating sa iyong lugar. Tagumpay ka, Diyos ang nakaalam. Ito po ang basa ko sa isang mahal na pari na siya po ay nakarating dito na napakaganda po ng binitiwan ng Panginoon letter sa kanya. O sige po, Father, magsalita ako naman po sa mamamayan. Akala, live po tayo. Ano po masasabi mo? Good morning po. Nagpapasalamat po ako para Father Paring. na at nakarating kami dito para sa paniniwala namin sa kanya na siya ay makakatulong, lalo sa kasama ko dito na si Mami, na siya talagang sa akin para samahan ko siya, at ako naman po ay naniniwala sa makakayanan po ninyo na una-una po ang Diyos talaga ang magbibigay po sa inyo ng tulong din para makatulong ka din sa mga tao na kailangan sa inyo po. Maraming salamat po. Father, salamat po sa inyo kasi po ngayon ko lang din kayo nakita, kaya lang ang nabasihan dito sa nilalaman ng kandila. Ngayon, ako Father, ay marap sa iyo as Mother Paring, 38 at 84 years old. Father, ano po masasabi mo kay Mother Paring sa kanyang gampanin dito sa kanyang sandaling nakita mo po, Father? Ay, nakikita ko po sa iyo na may malaki ka pong pananampalataya sa Diyos, at ito pa ay malaking ibigay sa iyo at itinutugon mo naman po para sa iyong kapwa. Malaking tulong po ito. Salamat po, palakpakan niyo. Ngayon, ito. Thank you po, thank you. God bless po, God bless po, Father. Ha? Ngayon po, walang pinipili ang aking lugar. Kaya basta po katotohanan, ibuburgar ko po. Kasi po, hindi naman po nanggagaling sa bibig ko to. Ako lamang po ang gumargalaw din. Tingnan niyo po ang aking pagsasalita. Nang kayo ay dumilat, kay aking pinagbasdan. Ako'y sumagot sa inyo sa lahat ng inyong mga dasal. Kaya kung kayo mga may problema, naririto lang ako sa inyong harapan. Nasa langit, nasa lupa, nasa lahat ng aking Ginoo. Palakpakan niyan. Okay, halika dito. Lumalala po ang ating gampanin. Ano pangalan mo? Hugoy po. Ayan. Apo.
Isang magandang pagkakataon, aking anak, ang binigay ko sa iyo. Ang banggit ko sa iyo sa harap ng altar, ha? Hindi pinag-uusapan dito ang gara, ang kinis. Ang pinag-uusapan dito ay ang pusong dakila. Hawakan mo ang mahiwagang kandila at Diyos ang mamamatnubay sa iyo. Amen. O, ano ang nasabi mo dyan? Sabi ko na po, salamat po Bakit? at napunta po ako dito sa inyo. Maraming salamat po. Okay, thank you. Kandila ng buhay yan. Sisisindihan. Kahit ka yan. Ano pangalan mo? Marites po. Lakasan mo. Marites po. Alam mo, Marites. Marap ka. Ito, nilalaman ng kandila. Ito. Ikaw, anak, ay pinahakbang ko sa Joseph na kanilagyan. Marami kang pag-aaralan, marami kang babaguhin sa iyong kinaroonan. Para maitagpos mo ang buhay na hiram. Ha? Huwag kang pupunta sa baliktad. Puro diretso ang laban. Hindi pinag-uusapan dito akin ang ningning na pinansyal, ang ningning ng kadakilaan, ang Diyos ang manamatnubay. Kaya sa kabila ng lahat, sa isip mo isang aral, ayusin mo, maging matapat ka, maganda ang magiging anyo na ka. Paano masasabi mo sa laban ng kabila? Ayos po. Ay, laban mo, magsalita ka sa madla. Maraming salamat at ako'y nadala dito sa magandang nasabi niyo po dito sa kandilang ito. Salamat din po sa inyo. Oo, ang kandilang ito na dinadayo ng anong mga tao, ito hindi sinisindihan. Hanggang kayo ay buhay niya, hawakan niyo lang to. Ang ibig sabihin, pag kayo nagdasal at hawak niyo yung kandila na bigay sa akin, na lahat ng naniniwala ito. Magandang umaga po, mahal na Panginoon. Ako po'y naririto na muling humaharap sa inyo. Binigyan niyo na naman po ako ng araw at oras. Ikaw na po ang humawak sa akin. Hindi po ako magkakamali dahil nagtitibay po sa isip at puso ko. Kayo po agapay, kayo po ang mananagot dahil ako po ay laging naniniguhod sa inyo. Ipinakikiusap ko po ang aking pagkatao na kung sakali man nagkakamali ng kapraso, lagi mo po akong aalalayan. Palakpakan niyo ulit. Kaya magandang umaga sa lahat ng tao. Kayo ba'y mga late? Nalate ko sila. Okay. Bilisan nyo at ito Facebook. Magpapagamot ka na kay Mother Pali. Ano, taga saan ka? Kasama po. Ano pangalan mo? Jack po. O, eto. Jeff. Jack po. Jeff. Isang magandang pasalubong aking anak ang aking babanggitin sa iyo. Mapagmahal kang tao. Kung sakali man aking anak na sa pag-uusapan ay sa pangkabuhayan, ha? Laging regular ang isip mo at ang sabi mo at banggit sa isip mo kung alin lang akin at kung saan lang ako ididestino ng Diyos, doon lang ako. Palakpakan niyo mga sama. Iyon ang sabi sa inyo kanila. Totoo ba? O, dali. Sa pagkakataong ito, swerte kayo. Sino pa ang walang kandila? Mamaya, ala ng bisa ito. O, ano pangalan mo? Akin po. Akin po. Dali. Umarap ka sa ulo. Okay. Alisin mo yung atas mo. Alisin mo. Oo, dali. Tingin ka kayo ni Mother. Okay, hawakan mo ito. Ano pangalan mo? Dudoy po. Dodoy. Eto. Ang tao, kahit hindi mayaman, hindi nag-aral, hindi marunong. Ha? Ngayon, pag-aaralan nyo 10 beses sa inyong gagawin, mahirap maligwak. Ha? Walang kwenta ang masyado mabait. Gamitin nyo ang utak ninyo. Ha? Hindi basta sunod-sunuran kayo. Bibisitahin nyo muna kung ano dapat sundin at alituntunin ng tama o mali. Naintindihan mo naman? O ano masasabi mo sa sinabi sa ito? Alam ko ito masyadong bait. Sige kayo po. Kahit na tayo mahina ang ating pinag-aralan, kinakailangan gumising ang isip natin. Wari mo uutusan tayo. Huwag tayo basta parang diretso-diretso sa utos, malabuta wala. Titignan nyo muna ano ba laban nitong inuutos sa akin. Ha? Ipaglaban nyo ang sarili nyong karapatan bilang isang mamamayan. O palakpakan nyo ang mensahe. Dini ka. Ano pangalan mo? Puro Diyos ko po, ano pangalan mo? Yurita General. May asawa na? Ito na anak mo. 7. Ha? Anak ko po. Teka muna. Bakit ang dulo ng kandila may buhol? Ito, bakit? Ano pangalan mo? Yurita General. Ito, isang magandang pagbabalita aking anak ang sasabihin ko sa iyo. Kung sakali man aking anak sa kaidaran mo, mabuti ka, maayos ka.
Kaya lang, huwag kang gagawa aking anak ng may favoritismo. Sa ibabaw ng mundo, ang pagmamahal pare-parehas, titimbangin mo. Pag-aaralan mo ang mabuti, ang mabuti ang laging mamamayani at laging mananalo. Kaya ang laman ng mahiwagang kandila, umayos lang kayo at oras na para kayo ikausapin po. Palakpakan nyo at tapos na. Ano masasabi mo dyan? Thank you po, Mother. Lakasan mo. Salamat po, Mother, parang Bakit? punta kami dito. Ano, Parang magamot yung anak ko mismo. Yung anak mo may akong ito. Okay. Ano masasabi mo sa laman ng kandila? Ang sabi ko po, sana maulian ng anak ko, mabalik na paningin sa mata ng anak ko po. Yun lang ang importante. Mahal na mahal ko mga anak ko. Lahat ko. Walang ibang anak ko. Ito sila, hindi ko nga. Lahat sila level ko pagmamahal. Gusto ko lang po nga. Balik na paningin ng anak ko, Mother. Alam niyo po, ang nakita ko po dito may buhol. Ang ibig po sabihin ng buhol na yon, ang ugat po ay nakabuhol. Ano po sa findings ng doktor? Existis ka na po yun. Hindi ko pa alam kasi. Ano sabi ng doktor sa anak niyo? Kasi po, ang una ko pong nakita dito na hinawakan ko kandila, nakabuhol po yung kandila. O, tingnan niyo po, nakabuhol. Ang ibig po sabihin, dito pa lang sa kandila nito, nakita ko na po na ang diferensya po sa ano, yung po bang, ang ugat po ay pumusong ganun. Kaya po titignan natin. O, sige, tignan na lang natin. Okay. Ngayon, tatapusin na po natin ang aking mahiwagang pagdalaw dahil magtatapos na naman ang January 30. May 31 ba ang January? Opo. Kaya po, sa aking kaanyuan, sa aking nalalaman, ang langis po ay napakalaki ng naidudulot sa buong daigdig. Nananawagan po ako sa buong kapuluan, yung pong nasa abroad na hindi makauwi dito, na nakararamdam po ng bunsol, na mataas po ang diabetes. Try nyo po na umorder kayo ng langis at kung ito naman ang makikita na yung order ninyo, siguro po pagbibigyan kayo. Lahat po ng may diabetes, huwag kayong matakot. Kung kaya nyo 3 beses iinom, iyan po, kung nalalaki po yan, dahan-dahan po kayong uutot, lalabas. Ngayon, i-try nyo po ulit kung nakainom na kayo ng 3 beses na ulitin nyo uli yan. Kung dati umiinom kayo ng 6, gawin nyo pong 4, magkakaroon. At ito pa po ang pinakamaganda sa lahat po ito. Mga lalaki, ito po, yung hindi maihi, yung walang labing partner, lahat po, puro may prostate. Pero po sa himalang binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Huwag niyo po akong hatulan. Ito lang po yan. Ito po palang, ito po are. Ito po palang sentro neto, mamamaga doon sa left. Yung pala, pag namaga po doon sa left, magbabara na po ang daanan ng ihi at daanan din ng semilya. Kaya po, ang sabi ko sa inyo, sa aking nalalaman, makinig lang kayo, meron kayong matutuhan. Hindi man kayo makarating sa St. Joseph Chapel, may bibigay po sa inyong biyaya. Ngayon, eto naman po ang sa right. Kapag po nagkaroon ng barado dito sa right, kalaban po natin dito, colon. Kaya po ang langis ay mahusay. Heto ako, humaharap ako sa inyo. Kahit na hindi kayo umano sa akin, makinig lang kayo sa araw-araw na binabalita ko sa inyo. Kasi po yan, lumalambot po yan pag nakakainom ng langis. At lalo naman po sa kababaihan, yung mga merong mayoma, nabisto ko rin po yan, na iyon po pala, ito po layer na sa punong katawan ng babae. Meron po dito ng line yan. Kapag po ito mga dumi po, yung wari mo may kangkong na mahaba na hindi na, humahalang po sa spinal yan. Kung minsan po, nagpupunta po dito sa lining, yung pong mga dinudugo. Yung po naman, ang cancer naman po, narito sa left. Para punta uprighting yan. Saan po nanggagaling yan? Kumbaga po sa sasakyan, nagkakarga kayo ng gasolina, nadadagdagan araw-araw yan. Kaya kung makikinig kayo sa pamamagitan ng langis na hindi ba kayo pumunta dito, dahan-dahan nyo po papalalabas yan. Hindi po ba kayo natutuwa na hindi po magkakaroon ng kulani? Kasi po, pag na-opera to, mamamaga na po yan. Kasi na-pending na. Yung mga gamot, na dito. Tanong yun sa akin ba, kasi naputol na yung ugat dito, hindi na makararating yan. Ngayon, doon sa mga merong mga brace dyan na nararamdaman sa mayoma, sa
Ang tangi ko pong maibabalita sa umagang ito, gumising kayo! Huwag niyong pabayaan na kayo puro dialysis. Hindi ba kayo nalulungkot na ang tao na binigyan ng Diyos ng laya na mabuhay dito sa atin sa ibabaw ng mundo, puro na lang kusinang kadiliman. Gustong kumain, walang ulam. Itanong niyo kung bakit. Kasi puro gamot, doktor, operasyon. Ngayon, eto na ako ang mother pa rin. Di daw kayo, huwag niyo na akong bibigyan ng pagkakasala. Nagmamahal lang po ako. Binigyan ko lang po ng lakas ng loob ang mga tao ngayon. Lalo-lalo yung hindi maihi. Kasi po yan, kapag po yan ay may langis, uusad po yan. Pero lalo pong magaling kung makakausap niyo ako. Pero hindi, kahit na hindi niyo po ako makakausap. Heto po ako, lumalaban pa po ang mother pa rin kahit matanda na. Kung tiga-tiga saan po ang mga pusong naninigas dito. Kaya po yan, sumisigaw ako na pagkaidadayo sa akin. 20, 15, 10. Kung hindi nyo kaya, dumaig lang kayo at tutulungan natin to. Hindi ko na po pakahabaan ng aking pagdalaw at araw-araw po, present po ako hanggang ako'y nakakahinga. Mahal ko po ang lahat ng nagpa-follow up. Pakinggan nyo lang po dahan-dahan. Huwag nyo pong pagsasawaan. Kasi po, mayroon po kayong mapuprovecho. At ako naman po hindi papayag na ako'y nandirito at pinapawisan, humihingal. Nagsasalita po ako kasi napakarami pong dayuhan hindi makarating dito. Ngayon sa kabila po ng aking mga isinasalaysay, natatauhan po sila. Kaya po inulit ko ngayon yung mga matres, yung mga sa dumi, yung sa mga ihi, sa mga similya, lalo na yung mga labing partner. Huwag kayong pumayag na puro magkakaroon kayo ng catheter. Hindi nyo ba alam ang catheter, 4,000 ang gastos sa isang buwan. Ngayon, kung itong pong umagang ito ay narinig niyo ko, dagdagan niyo po ang pagtitiwala. Tangi pong ang Diyos ang ating kasama sa lahat ng bagay. Magpakatibay po kayo. Ang ibig ko po sabihin, kung sakali man na may mga nanunungkulan, kunin lang po ang ninyo, ang inyo, iwanan nyo, hindi inyo. Kasi weather lang po yan. Kaya nananawagan ako sa buong kapuluan, mga nangangasiwa sa mga justice, dinagdagan ko na po ang balita at magtatapos na naman ang buwan. Nakikiusap po ako sa pamagitan ng mensahe. Ito po, babasahin ko. Isang magandang umaga, mga anak ay pakinggan. Ang tunay na linaw sa inyo ko inyalay. Ako'y nananawagan, habag naman ang umiral, yung mga na senior citizen, wala ng mata, hindi na nakaiihi, apaw na antiyan. Inyo naman sanang pawalan, pag-usap-usapan with pakiusap sa mga tao. Ako po'y nautusan lamang, St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Lagi po akong nangangasiwa. Ang aking pong master ngayon, pangkalusugan ng pagkalalakihan, pangkalusugan ng pagkababaihan, lalo po yung mga buwa. Yung mga buwa po, binalikan ko ngayon. Kinakailangan po uminom kayo ng 6 na langis. Kaya po lumalabas ang buwa dahil po marumi po ang bakterya dito sa loob. Umaahon po yun, pumupos dito. May pamamaraan po tayo. Kaya po nilalus ko sa umagang ito, ang balitang ito, para po kayo ay magkaroon ng biyaya. Kakanta po ako ng kuprasa, palakpakan niyo ako. Sabi po ganito, Diyos ko, nang ako sa inyo'y dunmalaw, sa magandang kasaysayan, tunay di nyo malilimot ang sigaw ng may kapal. Kaya ngayon kayo ay dunmilat, ang Diyos ang namamatnubay. Ang wika ko at banggit ko, paniniwala ang inyong ilan. Kaya kayo ngayon ay narito sa loob ng simbahan. Lahat kayo dito nang galing sa inyong kanununuan. Simbahang mga nilulumot, isilipin nyo ng mainam. Ang nais ng Diyos ay ganito, pintura ito'y pinutian, lalo na sa mga bulaklak. Simple lang ang kailangan, mga kurtinang gagamitin, ang nais ay putian. Kaya kayo ngayon ay narito, pagdalaw ng Espiritu Santo, di ninyo malilimot ang lahat ng ito. Diyos ang patnubay sa tao. Salamat po sa lahat ng nagmamahal sa St. Joseph. Pakpakan nyo. Kayo kay lahat. Bye-bye.